Okay. Okay. Sa muli, isang maganda at mapagpalang araw po sa bawat sa atin. Araw po ng Sabado, January, ano ba nga? Ganito yung kalendaryo. Okay, January 17. Okay, thank you po. January, pangatlong Sabado na pala ngayon ng January. Ang bilis. Third Saturday of the month of January 2026. Okay. Ngayon po muli tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos at bago po tayo magpasimula sa ating pag-aaral ay dudulog po tayo sa ating Diyos sa pamamagitan po ng pananalangin. Okay. Tayo po ay manalangin. Salamat po Diyos. Salamat po Ama. Salamat po Panginoon. Yes, Father God. Yes, Father God. Yes, Lord Jesus. Yes, Father God. Ama, ikaw po Diyos ang aming pinupuri, sinasambat dinadakila o Diyos. Sa lahat po Ama ng aming mga ginagawa, nais po namin ikaw ay maparangalan, masamba at madakila o Diyos. Wala po kami magagawa sa ganang aming sarili kung ikaw po ay wala sa amin. Kaya nga po o Diyos, patuloy na kami po aming namamanig na ikaw po ang gumabay sa amin o God. Lalo na po o Diyos sa pangaral po ng iyong banal na salita. Panginoon, ikaw po o Diyos ang siyang patuloy na kumilos sa akin o Diyos. Ilagay mo po sa akin mga labi o Diyos ang mga salita, ang mga katagaan na kailangan pong marinig ng mga kapatiran o Diyos. Nais po namin o God na makapagbigay ng kapurihan sa iyo. Nais po namin na makapagbigay ng karangalan sa iyo Diyos. Ama, sambahin ka, dakilain ka. Sa lahat po ng mga nakikinig, nanonood, sumusubaybay sa programang ito, Diyos, pagpalain mo po sila, O God. Ikaw po ang magbigay ng katugunan sa lahat ng kanilang mga pangailangan, sa lahat po, Panginoon, ng kanilang mga dalangin, O Diyos. Tinataas ko po sa dakilang Panginoon, O God, ang kabuuan po ng sambahayan ni Madam Marcelina Tuason, Panginoon, doon po sa Magalang. Mga anak po niya, Panginoon, at apo na doon po sa Canada, si Jane, ang kanyang mga anak, si Junella, si Jeraine, at saka si Junel, Panginoon, na scholar po doon sa Canada. Diyos, ang pagpapala mo ay patuloy po ng maranasan. Ganon din po ang kanyang kasama sa bahay na si Gemma na kanyang anak o God. Pagpalain mo rin po sila o God. Ganon din po, tinataas sa dakilang Panginoon o God ang mga kamag-anakan ko, ang mga mahal ko sa buhay, Panginoon. Si Buboy Bernard Valdez o God. Ama, na patuloy siyang nakikinig, nanonood sa mga salitang pinapahayag mo sa lugar na ito o God. Pagpalain mo po siya, O Diyos. Ganon din po, Panginoon, ang mga kamag-anakan ko po, Panginoon, dito po sa Barangay Tinang, sa Barrio Tinang, O God. Doon po sa May Kaot. Sila po nandoon sa Pennsylvania. Sila po, Panginoon, na nandoon sa Netherlands. Panginoon, sila po, Panginoon, nandoon po sa Kuwait. Sila po na nandoon sa Jacksonville, Florida. Sila po na nandoon o God sa Las Vegas, Panginoon. Sa New Jersey. Yes, Father God. Pagpalain mo po sila, O God. Ama, sa mga kamag-anakan ko, mga kaibigan, mga kakilala, nandoon po, O Diyos, sa Kuwait. Nandoon po sa Iraq. Nandoon po sa Qatar, O God. Yes, Father God. Pagpalain mo po sila. Mga kamag-anakan ko, doon po sa Isabela, sa Alicia, O God. Kumilos ka po sa buhay po ng aking mga mahal sa buhay nito, sa aking mga kamag-anakan, Panginoon. Sa aking mga kapatid, kay Ana, kay Lito, kay Dan, kay John, kay Boy, O God. Sa buong sambahayan nila, Panginoon. Pagpalain mo po sila, O God, sa kanilang mga pinagkakakitaan, sa kanilang hanap buhay, sa kanilang mga negosyo, O God. I speak blessings, Panginoon. Sa mga pinag-pray po namin, O God. Inaalala din po namin sa dakilang pangalan, si Bishop Jessica Candelaria, si Mami Penny,
si Pastora Joyce Ogan. Ang kabuuan po, Panginoon, ng CEMI, Jacksonville, Florida, Christ is the Answer Church of God. Ganun din po, CEMI Villa Dolores na meron pong 21 days of prayer every night, O God. Pagpalain mo po, O Diyos, ang gawain ito. Minsan pa po, itinatasan ng pangalan ng aking mga anak, Panginoon, si Julian, si James, si Jinky, ang aming mga apo, si Gabriel, Panginoon, na nagkaroon po ng exams, entrance exam kanina doon po sa Angeles University Foundation, at mayroon din po siyang exam sa Holy Angel College ngayong Lunes. Lord, knowledge, wisdom, and understanding, patuloy po pahiran sa kanya. Ganon din po, Panginoon, kay Hannah Camille na nandoon po sa Pennsylvania. Ganon din po si Josiah Franco, si Zoe Rain Jewel, yes, Farayat, ng aming apo na nandun po sa Quezon City. At ganoon din po si Pretty Kate Ogan, nandun po sa Pennsylvania. Sa aking mga manugang, si Ed at saka si Ronald Ogan. I speak blessings about sa kanila. Yes, Farayat. Purihin ka, O Diyos, sa buhay po ng aking mga mahal sa buhay, kay Julian, Jane, kay Jinky Ogan. Yes, Farayat. Ganoon din po, Ama, minsan pa tinatas po sa intakin ng pangalan, O God, ang gawain ito. Pagpalain mo po ito, Diyos. Ama, turuan mo po ako, gabayan mo po ako, patubayan po ako. Ikaw po ang maparangalan, ikaw po maitaas, ikaw po ang matakila, ikaw po ang patuloy na mabigyan ng karangalan. Sa pangalan po na yung bugtong na anak na si Kristo Jesus, sa presensya at kapangyarihan ng Santong Espiritu, ito po ang aming dalangin. Amen at amen. Thank you, Lord God. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Lord. Okay. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral sa araw po na ito. Noong pong nakarang Sabado, ang ating pong pag-aaral ay mayroong titulo na The Arrows of the Lord Our God. Ang mga palaso ng Panginoon, ng ang ating Diyos. Po, ang ating pong pinagbabatayang talata ay nakasulat po doon sa aklat po ng mga awit. Po, babasahin ko po muna, ulitin ko po yung ating talata na ating pinagbatayan noong pong araw ng Sabado, ito po nakaraang linggo. Mga awit, ano po? Aklat 18, talatang 14. Ganito po ang sinasabi sa wikang Tagalog. Ang mga palaso, kanyang itinudla, ang mga kaaway, nangalat sa lupa, nagsala-salabat ang guhit ng kidlat, lahat ay nagulo, pawang nagsitakas. Amen. Tapos po sa English, sa New International Devotional Holy Bible Version, no po, New International Version. Ganito po ang nakasulat sa wikang Ingles. Psalms 18 verse 14. He, meaning God shot his arrows and scattered the enemies. Great bolts of lightning and routed them. Okay, sarap po niyan, ano? Tapos po sa Kapampangan, para ito naman po sa mga kapatid po natin na mga Kapampangan na patuloy po na sumusubaybay sa gawain to. Kapampangan version. Bignos na laning Ginoo, deng paslo na, at kalaban mi kalatla. King kislap ding kildap, mi sambulat la. Amen. Ang ganda po na, no? Pagdating po sa Kapampangan, ang sarap pakinggan. No? King kislap ding kildap, mi sambulat la. Nangalat ang mga kaaway dahil doon sa mga kislap ng mga kidlat. Ano po? Okay. Yung mga palaso. Ano po? Ang mga palaso ng Diyos ang ating Panginoon. Ngayon po, dadagdagan po natin ang ating ang talata na ating pagbabatayan. Ang pinaka main po na talata na ating pagbabatayan ay yun nga po doon sa awit 18, talatang 14. Pero ngayon po sa araw na ito, ang ating pong pagbabatayan ay ang Isayas kabanatang 6, magpasimula po sa talatang 1 hanggang sa talatang 10. Ganito po ang sinasabi.
Magpagbukas po kayo ng inyong mga Biblia at tayo po ay sabay-sabay na babasa ng mga nakasulat dito. Dito po sa aklat ni Isaias, minsan pa, Kabanatang 6, talatang 1 hanggang sa talatang 10, ganito po ang sinasabi. Okay. Nang mamatay si Haring Uzzias, si Haring Uzzias po siya ang unang hari ng Huda. Ano po? Uzziah is the first king, was the first king of the kingdom of Judah noong mga panahon iyon. Ano po? Nang taong mamatay si Haring Uzzias, nakita ko si Yahweh. Si Propeta Isaias po ang nagkukwento, nagsasalta sa bagay na ito. Nakita ko si Yahweh. Nakaupo siya sa isang napakataas na luklukan. Ang laylayan ng kanyang damit ay nakalatag sa buong templo. Lapat po ng damit. Ano? May mga serapin sa kanyang ulunan. Ito po ay mga anghel. Ano po? Yung pong anghel na ay mayroong mga division yan. May serapin, mayroong cherubim, mayroong archangel. Saka po natin pag-aaralan yung mga yan. May mga serapin sa kanyang ulunan at bawat isa ay may 6 na pakpak. 2 ang nakatakip sa mukha, 2 sa buong katawan, at 2 ang ginagamit sa paglipad. Wala silang tigil ng kasasabi sa isa't isa ng ganito. Banal, banal, banal. Si Yahweh na makapangyarihan. Ang kanyang kaningningan laganap sa sanlibutan. Amen. Sa lakas ng kanilang tinig ay nayanig ang pundasyon ng templo at ang loob nito'y napuno ng usok. Sinabi ko, kawawa ako, marumi ang aking labi at naninirahan sa piling ng mga taong marurumi rin ang labi. Mapapahamak ako pagkat ako'y isang makasalanang nakakita kay Yahweh, ang makapangyarihang hari. Verse 6, pagkatapos may isang serapin, yung pong anghel, sumipit ng baga sa dambana at lumipad na patungo sa akin. Ang baga ay idinikit sa aking mga labi at sinabi, wala ka ng sala, napawi na ang mga kasalanan mo. Narinig ko ang tinig ni Yahweh. Verse 8, ito po ang sinabi ni Isaias, narinig ko ang tinig ni Yahweh. Sino ang aking ipadadala? Sino ang aming susuguin? Sumagot ako, narito po ako ang isugo ninyo. Sinabi niya, humayo ka, sabihin mo sa mga taong, ito po ang ito po ang life verse ng gawain po natin. Isaiah chapter 6 verse 8 and 9. Okay? Sino ang aking susuguin? Sumagot ako, narito po ako ang isugo ninyo. Sinabi niya, humayo ka, sabihin mo sa mga tao, makinig man kayo ng makinig ay hindi kayo makauunawa. Tumingin kayo ng tumingin ay hindi kayo makakikita. Papurulin mo ang kanilang isip, bulagin mo sila para hindi makakita. Gawin mo silang bingi para hindi makarinig o makaunawa. Baka sila'y magbalik loob at magsigaling. Itinanong ko, hanggang kailan po, Panginoon? Ganito ang sagot niya, hanggang ang mga lungsod ay mawasak at mawalan ng tao. Hanggang sa maiwang walang nakatira sa mga tahanan. Hanggang sa matiwangwang ang lupain. Okay, napalayo na po tayo. Ulitin ko po, hanggang doon lang po tayo sa verse 10. Ano po? O hanggang doon lang po tayo sa verse 9. Okay. Ulitin ko po yung verse 6. Pagkatapos may isang serapim sumipit ng baga sa dambana at lumipad na patungo sa akin. Ang baga ay idiniit sa aking mga labi at sinabi, wala ka ng sala. Napawi na ang mga kasalanan mo. Narinig ko ang tinig ni Yahweh. Sino ang aking ipadadala? Sino ang aming susuguin? Sumagot ako, narito po ako ang isugo ninyo.
Sinabi niya, humayo ka, sabihin mo sa mga tao. Amen. Sa English po, ang sabi po ano po dito sa English ay ganito. Basahin ko po sa English. Okay? Isaiah chapter 6 verse 6. Ganito po ang nakasulat sa wikang English. Okay, Isaiah chapter 6 verse 6. And, okay. Thank you, Lord God. Okay, verse 6. Then flew one of the seraphim unto me, having a live coal in his hand, which he had taken with the tongs from off the altar. And he laid it upon my mouth, and said, Lo, this had touched thy lips, and thine iniquity is taken away, and thy sin purged. Verse 8. Also I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send? And who will go for us? Then said I, Here am I, send me. And he said, Go and tell these people. Amen. Here am I, send me. And he said, Go, tell these people. Okay. Ito pong si Propeta Isaias po. Kung babasahin po natin ang Biblia, kabuuan po ng Biblia, ito, wala po tayong makikita na record na mga sulat na kung saan po siya nanggaling, kung taga saan po siya. Ano po? Yun po yung basta na lamang po siya na lumitaw sa Biblia. Ano po? Basta lumitaw na lang po sa Biblia. Dito sa chapters, dito po sa aklat po ni Isaias. Wala siyang pinanggalingan. Siya po ay anak ni Amos. Ano po? Anak po siya ni Amos. Na ang ibig pong sabihin ay strong o malakas. Si Amos, ang ibig pong sabihin ay strong o malakas. Ang pangalang Isaias po, ang ibig po niyang ang ibig pong sabihin ng Isaias ay God, the salvation of the Lord. Po, yun po yung ang ganda ng pangalan po ni Isaias. Salvation of the Lord. Ang ibig pong sabihin ng pangalang Isaias. Ang kanyang ama ay si Amos na ang ibig sabihin ay strong. Ngayon po, si Isaias po ay is a very well-known prophet. Lalo-lalo na po yung ang pinaka maganda sa kanya. O ang pinaka prominente na popular na ginawa niya ay yung pinropesiya niya o ipinanukala niya o inihula niya ang pagdating ng Mesiyas na magliligtas, tutubos sa kanyang bayan. Ang pagkasilang ng ating Panginoong Hesukristo nung sabihin niyang the Lord will give you a sign. A virgin will have a child. Ano po? And he will be born, and they will call his name Emmanuel. Ano po? Yun po yan. At ang isang dalaga, ang isang birhen, ay manganganak ng isang lalaki na tatawagin ng pangalan ng Emmanuel, na ang ibig sabihin ay kasama natin ang Diyos. Yun po ang pinaka-prominente, pinaka-popular na panukala o pinaka-popular na ginawa at sinabi ni Propeta Isaias. Kaya po siya ay talagang kilalang kilala dito po sa Biblia. Ano po? Tapos po si Isaias po, siya po ay naglingkod sa ilalim po ng 4 na mga hari ng Huda. Unang-una nga po yung haring si Uzzias na siya po ay namatay. Kaya po nandito nga po sa nasa templo itong si Isaias, dahil kumbaga nakikilamay po siya sa pagkamatay po ni Haring Uzzias po. Tapos po sumunod po kay Haring Uzzias ay ang kanyang anak na si Jotam. Po. Pagkatapos po ni Jotam,
Ang sumunod ay itong si Haring Ahaz. Pangalan po niya, ganun po pangalan. Hindi ko po winan yun. Sa English ko po babanggitin. Ang pangalan po ng third king o pangatlong hari ng Kingdom of Judah ay Ahaz. No po, yun po ang pangalan niya. Ito po si Ahaz, ito po ay nakasulat po dito sa 2 Chronicles. Ano po? 2 Chronicles chapter 28. Siya po ay masamang hari. Hindi po niya sinundan ang yapak ng kanyang mga magulang. Siya po ay naging tagapaglingkod ng mga Diyos-Diyosan. Yung lahat po ng mga bagay na nandoon sa altar, sa templo ng Diyos, ito po ay kanyang pinakuha at ito ay kanyang pinasira, pinawasak at pinalitan po niya ito ng mga Diyos-Diyosan. Hindi lamang po yan. Ang Haring Ahaz, ang kanyang mga anak ay handog na susunugin sa kanyang mga sinasambang Diyos-Diyosan. Yun po ang ano. Pero siya po ay pinarusahan ng Diyos, siya po ay pinakubkob, no po, pinaalipin, pinatalo doon sa mga Assyrians. Okay. Siya po ang pinakamasama doon sa mga naging hari ng Huda. Ang sumunod po kay Ahaz ay itong si Haring Ezekias. King Hezekiah. Siya po ay isang napakabuting hari. Ito po, pinagawa po niya ang templo, lahat po ng inayos po niya ang templo at ang pagsamba sa Diyos ay hindi po niya kinalimutan. Yan po ang mga hari na kung saan itong si Propeta Isaias ay naglingkod bilang propeta nung panahong iyon. 4 na hari. At itong si Propeta Isaias, he met a very tragic death. Kung babasahin po ninyo doon sa aklat po ng Hebreo kabanatang 13, Hebrew chapter 11 verse 37, mabasa po doon na yung mga lingkod ng Diyos, sila po ay hinati o nilagari. Nilalagari po magmula sa taas hanggang dito sa pababa. Ginati sila. So isa po si Propeta Isaias sa nakaranas ng ganong trahedya sa kanyang buhay. No po. Ngayon, ang tanong na ating kailangan sagutin ay paanong si Propeta Isaias ano ba yun? Paano ba sa English yun? How did Prophet Isaiah come to the top of his service to the Lord our God? Paano umakyat sa taas itong si Propeta Isaias sa kanyang paglilingkod sa Diyos? Ang ating pong pinagbabasihan ay ito pong ating binasa dito po sa aklat na ni Isaias mismo. Ang kabanata ay 6, talatang 1 hanggang sa 9. Ang sabi po rito sa ano po? Unang-una po, nakatangian na makita po natin kay Propeta Isaias, siya po ay may kababaang loob. Ito po, siya po ay humble. Siya po ay repentant. Siya po ay mapagsisi. Ano po? Ang sabi po niya sa ano? Ang sabi po niya doon sa Isaiah, I have a unclean lips, dwelling in the midst of unclean lips. Dito po sa chapter 6 verse 5, ganito po nakasulat. Sa English po yan eh. Ito po sa verse 5, ganito po ang sinasabi. Basahin ko na po dun sa verse 4. Ang una po na ay yung si Isaias ay mayroong kababaang loob. Siya po ay repentant. No po? Marunong siyang tanggapin ang kanyang kasalanan. Ganito po sa verse 4.
sa lakas ng kanilang tinig. Yung pong mga serapim, sila po ay maawit. Ano po? Nagsasabi ng banal, banal, banal si Yahweh na makapangyarihan. Sa lakas ng kanilang tinig ay nayanig ang pundasyon ng templo at ang loob nito'y napuno ng usok. Verse 5. Ito pong si Isaias nagsasalta rito. Sinabi ko, kawawa ako. Marumi ang aking labi at naninirahan sa piling ng mga taong marurumi rin ang labi. Mapapahamak ako pagkat ako isang makasalanan nakakita kay Yahweh, ang makapangyarihang hari. Dito pa lamang po ay makikita po natin na itong si Propeta Isaias talaga namang napakababa po ng kanyang loob. Siya po ay repentant o nagsisi. No po, nang nandoon po siya sa templo. No po, umaawit o nagsasalita ang mga anghel ng Diyos na sinasabing banal, banal si Yahweh. Ano? Ang makapangyarihang Diyos. Doon po na pag-unawa ni Propeta Isaias na siya ay makasalanan. Ang sabi niya, kawawa ako sapagkat ako ay marumi. Marumi ang aking labi. Yung pong marumi ang labi, yung pong mga pagsasalita na yung walang bagay na walang mga kwenta-kwenta na na basta lumalabas sa bibig ng isang tao. Yung po mga bagay na hindi po nakakalugod sa Diyos. Yung po mga bagay na nakakasakit, nakakasama ng damdamin. Yung po ang mga sinasabi. Yung po mga bagay na hindi po nakapagbibigay ng kasiyahan, kagalakan sa Diyos. Yung po ang sinasabi ni Propeta Isaias. Marumi ang aking labi. Marumi po ang mga salita, mga katagal na lumalabas sa kanyang mga labi. Sa kanyang bibig. Ang ibig sabihin sa kanyang pagsasalita ay masasama ang mga salita, mga kataga na kanyang ginagamit. Ang sabi po niya, kawawa ako sapagkat marumi ang aking mga labi. Naninirahan ako sa marurumi din ang mga labi. Ibig sabihin po, kung ano po yung mga tao na kasama niya. Ano po? Ganon din po siya. So po meron po tayong kasabihan na tell me who your friends are and I will tell you who you are. Kung anong klase, kung anong uri, kung anong ugali meron ang iyong madalas namang kasama, kung ano ang kanilang mga kilos at mga gawi ng mga tao na madalas mong kapingkian ng mga balikat, ay gayon din ang iyong magiging gawa, yun din ang iyong magiging asal. Sapagkat yung espiritu nila ay malilipat sa iyo. Kaya po ang sabi ni Propeta Isaias, naninirahan ako sa mga madudumi rin ang labi. Kaibigan ko, tingnan po natin yung ating mga nakakasalamuha, yung ating mga nakakasama. Minsan po, o madalas, kahit na po mga Kristiyano, kung ano-ano ang lumalabas sa bibig. Titingnan po natin, guard your mouth. Sabi nga po sa Kapampangan deta nga lang bakod king asbok, deta nga lang pampan kaya ngasbok. Guard your mouth. Yung pong mga salita, yung pong mga sinasabi, yung mga binubuga. Ang sabi ko, palagi kong sinasabi, bago mo ilabas ang salita, isipin mo muna kung ito ay makakabuti, kung ito ay makakasama. Ngayon, kung alam mo makakasama, better stop, better do not say it, better keep it on yourself. Inamin ni Propeta Isaias ang kanyang pagkakamali. Inamin ni Propeta Isaias ang kanyang mga kamalian, ang kanyang mga kasalanan. Marumi ako. Lahat po tayo marumi. Ang sabi nga po sa Biblia, hindi tayo nakaabot sa panuntunan sa pamantayan ng Diyos. All of us did not reach the level of God. Hindi po natin narating naabot yung pamantayan ng Diyos. Wala pong kabutihan sa ating mga buhay na ating may pagmamalaki sa Diyos. Kaya nga po, pasalamat tayo sa Ama. Pasalamat tayo sa Panginoon na siya po ang kanyang kaisa-isa, bugtong na anak ay kanyang isinugo upang tayo
na mga makasalanan, maraming mga pagkukulang, mga pagkakamali maging sa pasimula pa lang sa ating mga salita. Ano po? Doon pa lamang po sa halamanan ng Eden. Sa salita po, nagkasala. Unang pagkakasala na nagawa ng ating mga ninuno ay yung mga salita na kanilang inilabas sa kanilang mga labi. Ang sabi po ni Eva, doon sa kausap, kakwentuhan niyang can you imagine, nakikipagkwentuhan doon sa ahas? Kung kayo po ay magkikipagkwentuhan, titingnan po ninyo, baka ahas na yung kausap ninyo. Nga po, ang sabi po ni Eva, ng ahas sa kanya, di ba, sabi ba ng Diyos sa inyo, bawal ninyong hawakan o kainin yung yung bunga ng puno doon sa gitna ng hardin. Ang sabi ni Eva, hindi, sabi niya. Ang sabi nga bawal namin hawakan. Hindi naman sinabi ng Diyos 'yon. Ang sabi ng Diyos, huwag ninyong kakainin ang bunga ng puno na nandoon sa gitna ng Eden. Doon sa gitna ng hardin. Sinabi ni Eva, bawal daw namin hawakan. Walang sinabing ganun. Doon pa lang sa salita. Yun pa lang nagkasala na ang ating ninunong si Eva. Nagkasunod-sunod, nagkapatong-patong ang mga kasalanan dahil sa maling mga salita. Kaya po titingnan po natin, babantayan po natin yung ating mga kausap. Baka ahas na po yung mga kausap natin. Guard our mouth. Tapos po, ang sabi po, ituloy po natin dito na Verse 5, sinabi ko, kawawa ako, marumi ang aking labi at nanirahan. Sa piling ng mga tao, marumi rin ang labi. Mapapahamak ako pagkat ako'y isang makasalanang nakakita kay Yahweh. Hindi po ko mo, ganito, Hindi po ko mo, yung mga kasama mo, ganito ang ginagawa, ganito yung mga sinasabi, ganito ang mga ginagawa. Alam mong mali ang kanilang mga sinasabi, mga ginagawa, at mga aksyon, gagayahin mo. Hindi ko mo ginagawa ng marami. Hindi ko mo inaasta ng marami. Hindi ko mo inuugalan ng marami. Gagawin mo na rin. Alam mong mali. Humiwalay ka. Ang sabi ka ng Biblia, let your light so shine. Mag-iba ka. Let your light so shine. Magliwanag ka doon sa mga taong na yung nakakasalamuha. Mahirap Maraming mga Kristiyano, sila pa ang nangunguna, sila pa ang pasimuno sa mga kasamaan. Yung mga salita, yung mga gawa, yung mga gawi. Bantayan po natin ang ating mga sarili. Hindi ko mo nakatira ka doon sa lugar na iyon. Hindi ko mo kasama mo ang mga taong ganito ang pag-uugali, ganito ang mga aksyon, ganito ang mga kilos nila. Gagawin mo rin. Mag-iba ka. Sabi po sa Biblia, ang kaibigan ng mundo ay kaaway ng Diyos. Maski na wala ka ng kaibigan, maski na wala ka ng kasama na maski na mag-solo ka na lang. Kesa naman doon sa wala kang Diyos. Marami kang kaibigan, puro wala ka namang Diyos. Mas maganda pa yung ganun. Mas sigurado ka pa. Ang sabi po ni Isaias, mapapahamak ako dahil nakita ko ang Diyos, ang hari ng mga hari. Ang makapangyarihang hari, nakita ko, ang sabi po ni Propeta Isaias. Nung tayo po ay makakilala sa ating Panginoon. Ito po ang sinasabi niya, nung ating pong makilala ang ating Panginoong Yesu Kristo, tinanggap po natin siya bilang Panginoon, tagapagligtas ng ating mga buhay. Yun po ang panahon na tayo po ay nakita natin ang Diyos. That is the time that we have seen the Lord God. Nung tayo po ay tumanggap sa ating Panginoon, when we said, Lord God, I accept you, enter in my heart. You will be my God, you will be my Lord. Yes, Lord God, lead me. Yun po ang panahon na nakita natin ang Diyos. Kaya kung magmula noon hanggang ngayon, hindi ka pa lumalayo sa mga gawi ng mga
mga tao makasalanan, sabi po dito sa Biblia, umpisahan mo. Do it now. Yan po si Propeta Isaias. Ano po? Inamin niya na siya po ay makasalanan. Aminin po natin, makasalanan tayo. Sabi po sa Biblia, po sa aklat po ni Isaias, lahat po ng ating magagawa, mabubuting gawa ay maraming basahan lamang ang katulad sa harapan ng ating Diyos. So wala po tayong may pagmamalaki. Gumawa po ako, tumulong ako sa church, ganito, nagbigay ako sa charity ng ganito. That is nothing to God. That is nothing to God. Ano yan? That is good works. Pero hindi po yan makakapagligtas sa atin. Hindi po. Pangalawa, okay. Ang sabi nga po dito, and the angel, the seraphim. Yung pong seraphim ay umipit po ng baga. At yung baga na yan ay idiniit sa labi ni Propeta Isaias. Ang sabi po ng anghel, ngayon ay malinis na ang iyong mga labi. Ngayon ay pinatawad ka na. Kaibigan ko, huwag nating sayangin ang pagpapahirap sa ating Panginoong Hesukristo. Yung pong apoy na sinasabi dito sa Biblia na yan, yung po ang dugo na luminis sa ating mga labi. Yung po ang dugo na nagpatawad sa ating mga kasalanan. Ang sabi po niya dito, okay, basahin ko po. Thank you, Lord God. Okay. Verse 6. Pagkatapos may isang serapin sumipit ng baga sa dambana at lumipad na patungo sa akin. Ang baga ay idiniit niya sa aking mga labi at sinabi, wala nang sala, napawi na ang mga kasalanan mo. Praise God. Sinunog na. No? Sinunog na ng mga salita ng Diyos. Yun po yung praise God. Nararamdaman ko po ang mga lakas na presensya ng Panginoon, kaya po ako ay napapatigil. Kaya po yung na ito, idinikit niya yung apoy sa, gusto niya linisin ang ating mga labi. Ang sabi po rito, malinis na yung mga labi. Wala ka nang kasalanan. Yung po ang dugo ng ating Panginoon Hesukristo na nabungos doon po sa krus sa bundok ng Kalbaryo. Huwag po nating sayangin yan. Yun po ang pangalawa na Kaya po nakarating sa taas itong si Propeta Isaias. Una siya po ay mapagpakumbaba. Siya po ay repentant. Ang pangalawa, tinanggap po niya ang pagpapatawad ng Diyos sa kanyang mga kasalanan. Salamat po, Diyos. Salamat po, Panginoon. Ito po ang bagay na hindi natin magagawa. Kahit na gaano ka kagaling, gaano ka kayaman, gaano ka kapopular, gaano ka kakilala, ang kaligtasan ay hindi mo mabibili. Walang sapat na halaga ang pwedeng itapat doon sa dugo ng ating Panginoong Hesukristo upang tayo ay maligtas mula sa kapahamakan. Wala pong sapat na halaga upang mabayaran natin ang ating mga kasalanan. Ang Panginoong Hesukristo lamang po ang pwedeng magpatawad sa ating mga kasalanan. Ito po ay ginawa niya sa pamamagitan ng kanyang pagbububo ng kanyang mga dugo. Sa pagbububo ng kanyang dugo, naranasan po niya ang pasakit, mga pahirap na sugat-sugatan ang kanyang katawan. Praise God. Yan po ang pangalawa. Ito po, tinanggap ni Propeta Isaias ang pagpapatawad ng Diyos. Kaya po siya ay umakyat hanggang sa tuktok ng kanyang paglilingkod. Ano pa po ang pagkatapos po na siya po ay malinis? Okay. Ano po yung sinabi rito na dito sa verse 6 o dito sa verse 7? Ang baga ay idinit sa aking mga labi at sinabi, wala ka ng sala, napawi na ang mga kasalanan mo. Verse 8, narinig ko ang tinig ni Yahweh. Sino ang aking ipadadala?
sino ang aming susuguin? Nagtatanong po ang Diyos, sino ang aming padadala? Sino ang aming susuguin? Ibig sabihin, sino ang magiging servant? Sino ang palaso na aking itutudla? Wala akong makita. Ito po ang ibig sabihin ng Diyos. Sumagot po itong si Propeta Isaias. Ano po ang sabi niya? Sino ang aming susuguin? Sumagot ako. Ano po ni Propeta Isaias? Narito po ako. Ako ang isugo ninyo. Dito po makikita yung laman ng puso ni Propeta Isaias. Pagkatapos na siya ay mapatawad sa kanyang mga kasalanan, pagkatapos na siya ay linisin ng Diyos, pagkatapos na ang kanyang mga pagkukulang at pagkakamali ay nabayaran na ng Diyos doon sa krus sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, nadama ni Propeta Isaias na kailangan naman na siya ay maglingkod din sa Diyos. Naghahanap ang Diyos ng kung sino ang kanyang susuguin. Ang sabi po ni Propeta Isaias, narito ako, suguin mo po ako. Ito po, ano po yung pinapakita rito? Nag-volunteer po itong si Propeta Isaias. Hindi po siya pinilit. Nag-volunteer po siya. Magagawa po ba natin na tayo po ay mag-volunteer sa paglilingkod sa ating Diyos o tayo po ay tatago na sa ating paglilingkod sa ating Diyos? Marami po mga pagkakataon na tayo po ay tinatawag. Marami ang tinatawag ng Diyos para makapaglingkod. Marami ang tinatawag ng Diyos na sila ay maging bahagi ng ministeryo doon po sa kanilang sinasamahang iglesia o doon sa kanilang church. Pero hanggang ngayon, hindi po sila tumutugon, hindi po sila sumasama, maging doon sa mga outreaches, maging doon sa mga ministry. Sino nga aking susuguin? Sa Biblia, sa English po ganito, sinasabi dito, whom shall I send? Who will go for us? Then Isaiah said, here am I, Lord, send me. Doon po sa sa Hebrew word, yung pong send me. Ang ibig po sabihin doon, ang send me doon po sa wikang Hebrew ay yung hineni. Hineni. No? Doon po sa salitang Hebrew, here am I, Lord, I am ready. I am willing. Use me. Use me. Deploy me. I surrender. I will follow. I will obey. Yan po ang sinasabi ni Propeta Isaias. Kaya po siya ay nakarating doon sa tuktok ng kanyang paglilingkod sa ating Diyos. Kaibigan ko, matagal na panahon na tayo o ang Diyos ay tinatawag kanya. Maging sa pagtulog mo, minsan maaaring napapanaginipan mo na ikaw ay naglilingkod, nagtatrabaho, na ikaw ay nagbabahagi ng salita ng Diyos. Kaibigan ko, marami pa tayong mga kamag-anakan, marami tayong mga mahal sa buhay na hindi pa naaabot, hindi pa kumikilala sa ating Panginoon. Ikaw na nakakilala na. Bakit hindi mo gamitin ang iyong mga oras na ikaw man ay magbahagi ng salita ng Diyos? Hindi mo kailangan ikaw ay maging pastor. Hindi naman kailangan na ikaw ay maging pastor para makapagbahagi ng salita ng Diyos. Ang i-share mo ay yung kung gaano ka, ikwento mo sa mga kaibigan mo, sa mga kamag-anakan mo, kung gaano kabuti ang Diyos sa iyo. Nung ikaw ay may sakit, mayroong karamdaman na ikaw ay nandoon sa bingit ng kamatayan, dalmalangin ka, lumapit ka, tumawag ka, umiyak ka sa Diyos, at ikaw ay kanyang dininig, ikaw ay kanyang pinagaling. Malakas ka ngayon, walang sakit, walang karamdaman. Kaibigan ko, hindi mo ba pwede, hindi mo ba kayang ibahagi sa kanila ang mga salitang iyan? Kung paano ka pinagpala ng Diyos na ikaw ay nangangailangan ng malaking halaga, hindi mo malaman kung saan ka pupunta, hindi mo malaman kung saan ka susuling, pero nung ikaw ay tumawag sa Diyos, tinugon niya ang iyong mga kahilingan, pinagpala ka niya sa kaparaan ng hindi mo inaasahan. God bless you. God bless you. He provided all your needs. Here am I, Lord, send me.
Ito po ang life verse ng ating ministeryo. Frontliners of Christ Jesus for the glory of God, goers of Christ Broadcasting Services. Ang ministeryo pong ito ay ministeryo gawain po ng Panginoon. Ito po ang Diyos po ang nagpasimula sa gawain ito. Ginamit niya ako, ginamit po niya kayo. Alam ko, marami po sa mga nanonood sa inyo, marami po sa mga nakikinig sa inyo, marami po sa mga sumusubaybay sa inyo ang nakapagbahagi ng salita ng Diyos na narinig ninyo sa programang ito. Salamat po sa Panginoon. Dahil di naman po makakaabot sa napakararaming mga bayan, mga bansa, ang mensahe ng Panginoon kung hindi po kayo kumilos. Salamat po sa Panginoon. Alam po ba ninyo kung gaano karami ang mga bansa na aabot po ng gawain to? 43 countries po ang naaabot. Salamat po sa Diyos. Minsan nalulula po ako sa kabutihan ng Diyos sa akin. Salamat po sa Diyos. Patuloy po natin ibahagi ang salita ng Diyos. Sabi nga po, hindi po natin kailangan na maging pastor. Ikwento lang po natin kung paano tayo po ay binayayaan, paano tayo pinagpala ng Diyos, kung paano tayo po ay iningatan ng Diyos, kung paano tayo po ay kanyang tinugon sa ating mga panalangin. Nung ikaw ay nagkakaroon po ng interview, lumapit ka, tumawag ka sa Panginoon, Diyos ko, Panginoon ko, mayroon po akong interview. Tulungan mo po ako. Ibigay mo po, ilagay mo po sa aking mga labi ang mga salita, mga katagaan na aking sasambitin upang ako ay makapasa sa interview. Salamat sa Diyos. Ganon din sa iyong mga exams. Salamat sa Diyos. Ganon din nung ikaw ay magpapasimula ng trabaho. Diyos, mag-a-apply po ako ng trabaho. Hindi ko po alam ang gagawin ko. Tinugon ka ng Diyos. Gayon may trabaho ka na. Nung ikaw ay magpapasimula ng iyong negosyo, dumalangin ka sa Diyos. Ngayon ay may negosyo ka na, pinagpapala ng Diyos ang negosyo mo. Hindi mo ba kayang ibahagi yan? Hindi mo ba kayang ikwento yan sa iyong mga kaibigan, sa iyong mga mahal sa buhay? Ang Diyos po, ang siyang kikilos. Wala naman pong pinanganak na marunong. Wala pong ipinanganak na marunong. Ang Diyos po ang may bibigay sa atin ng dunong, talino, kaalaman, pagkaunawa sa ating Diyos. Sabi nga po dito sa nung sabihin po ni Propeta Isaias, sabi niya sa Diyos na, Hinayni, here am I, send me. Hinayni. Total surrender. Lord, send me. Use me. Deploy me, O God. Pakita natin sa Diyos na totoo yung laman ng ating puso't damdamin. Ano po ang tinugon ng Diyos? Kay Isaias? Ang tugon po ng Diyos kay Isaias ay nandito po sa verse 9. Sinabi niya, humayo ka, sabihin mo sa mga tao. Ano ba yung sasabihin mo sa mga tao? Katulad po ng na bilanggit ko. Ang Diyos po. Alam po ninyo sa Biblia na Isaiah was sent by God. Sabi po niya, go tell these people. Pag ikaw ay pinapunta ng Diyos, pag ikaw ay sinugo ng Diyos, ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng talino, karunungan, kaalaman. Ang sabi nga po sa isang bahagi ng Biblia, pag nandoon ka na, huwag kang mag-alala kung ano ang sasabihin mo. Sapagkat ako mismo ang magsasalita para sa iyo. Ibig sabihin, ang Diyos ang magsasalita, ay yung siya ay maglalagay ng mga salita, makataga sa iyong mga labi upang iyon ang iyong ibahagi sa mga taong kausap mo. Kaya sabi niya, fear not. Fear not. Do not worry. Sabi nga po sa sa Romans chapter 10, verse 15. Ulitin ko po si Isaias. Isaiah was sent by God nung sabihin ng Diyos sa kanya na, go and tell these people. He was sent by God Himself. So sa Romans chapter 10 verse 15, ang sabi po doon, how can they preach if they were not sent? Yung po ang tanong ng marami, hindi naman po ako marunong magsalita, hindi naman po. Kaibigan ko, si Moses, 82 years old, nung siya po ay sabihan ng Diyos na, pumunta ka doon sa Paraon, ganito ang sasabihin mo. Ang sabi po ni Moses, iba na lamang po yung ang suguin mo. Kasi hindi po ako marunong magsalita, utal-utal po ako eh. Hindi po ako makapagsalita na maayos.
Ang sabi mo ng Diyos sa kanya, nagalit po ang Diyos sa kanya. Hindi ba kapatid mo itong si Aaron? Isa siyang Levita. Kapatid mo siya, di ba? Siya ang magiging speaker mo. So, ang Diyos po ang kikilos ang siyang gagawa. Para ang kanyang mga salita ay may bahagi sa napakararaming mga tao. Ang sabi nga po sa Biblia, go ye to all the world and preach the gospel to every creature, baptizing them in the name of the Father and of the Spirit, and of the Son and of the Holy Spirit. Humayo kayo sa lahat ng dako ng mundong ito. Ipahayag ninyo ang salita ng buhay, ang salita ng kaligtasan sa lahat ng kinapal. Bautismuhan ninyo siya sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Santong Espiritu. Kaibigan ko, hindi man po natin magawa yung bautismuhan natin sila. Gawin po natin ang bahagi natin, yung pinakasimple. Ipahayag po natin ang salita ng Diyos. Ang sabi po ng ano po ang kahulugan ng salitang ng salitang Amos, yung pangalan po ng tatay ni Isaias. Ang pangalan po ng tatay ni Isaias ay Amos. Ang ibig po sabihin ay strong. Kung itong tatay niya ay strong, nang tayo po ay kumilala sa ating Panginoong Hesukristo bilang ating Diyos at Panginoon. Ang sabi po dito sa Roma, kayo ay binigyan ng karapatan upang maging mga anak. Kaya nagkakatawag kayo ng Ama. Ating Ama. So, ang Diyos po ang ating Ama. Kung si Amos ay malakas, mas malakas ang Diyos. Mas malakas, higit na malakas ang ating Ama. Sapagkat siya ang Diyos, siya ang lumalang lumikha sa lahat ng bagay. Kaibigan ko, nananawagan ang Diyos sa mga palaso, yung mga arrows, tayo po ay mga arrows, tayo po ay mga palaso ng Diyos. Kaya lang po, hindi po natin